isa sa mga iniisip natin halos araw-araw, di ba? Yung makukontento kaya itong partner ko na to sa akin. Pipiliin pa rin ba niya ako hanggang dulo? Gugustuhin pa rin ba niya ako? Tumanda na kami, di ba? Naiisip mo ba yung mga bagay na yan? If yes ang sagot mo, saktong-sakto itong video na ginawa ko ngayon para sa iyo. Dahil dito pag-uusapan natin yung mga bagay na pwedeng-pwede at kayang-kayang gawin para makontento siya sa'yo. And yes, maraming salamat for clicking this video dahil you're one step ahead na sa mga taong hindi nanonood ng video na to tungo sa pagiging better version ng sarili mo para mas mahalin ka ng taong mahal mo. Kaya tara, pag-usapan na natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Timot. Gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and then notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inyo. So paano nga ba siya makukontento sa'yo? Ang una mong bagay na dapat gawin ay maging kontento ka sa kanya. Paano makukontento yung taong pinili mo sa'yo kung ikaw mismo pinaparamdam at pinaparanas mo sa kanya na hindi ka kontento sa kanya, di ba? Naghahanap ka ng mas better sa kanya, tumitingin ka sa mas better sa kanya, tinitingnan mo yung flaws niya at kino-compare yun sa iba, kino-compare mo siya mismo sa iba. Kapag ganyan yung pinaparanas mo sa kanya, malamang sa malamang kapatid, hindi yan makukontento rin sa'yo kasi nararamdaman niya na hindi ka kontento sa kanya. Kaya para maranasan mo na makontento yung partner mo sa kanya, iparamdam mo sa kanya na makukontento ka sa kanya. Okay na okay siya sa'yo. At yung mga flaws, imperfection o ayaw mo sa kanya, gagawan nyo ng paraan para ma-work out, diba? Kasi siya at siya lang pipiliin. Kapag ginawa mo yung kapatid, garantisado na makaparamdam o mararanasan mo, mai-experience mo na yung taong pinili mo makukontento sa'yo. Ikalawa, tanggapin mo kung ano yung flaws, imperfections o kamalian yung dalawa. Meron yung partner mo na pagkakamali sa buhay o imperfections na yung mga pangit o ayaw mo na trait sa tao, posibleng makikita mo rin sa kailangan mong tanggapin yan kasi pinili mo yung partner. Kung ilalabas mo yan palagi o i-point out mo yan palagi sa argument yung dalawa, hindi yan makakatulong para manatili yung relasyon nyo intact, manatili yung relasyon nyo matatag, di ba? Kasi pinapoint out mo yung mga pagkakamali niya sa nakaraan, pinapoint out mo yung mga imperfections niya, tingin mo anong gagawin niya sa'yo. Hahanapan ka rin niya ng butas, hahanapan ka niya ng mga bagay na posibleng maiganti niya sa'yo. So paano kung hindi ganun yung gawin mo? Paano kung mahalin mo kung ano yung flaws niya, yung pagkakamali niya, yung imperfections niya, di ba? Ano sa tingin mong mangyayari? Mas magiging yung relasyon nyo, smooth yung pagsasama nyo, mas makukontento yan sa'yo. Ikatlo, always open up o talk about your feelings. Isa sa mga burden sa isang relasyon ay yung hindi natin binabanggit sa taong mahal natin yung bigat na nararamdaman natin. Kahit gaano pangalit ito o gaano kalaki yan, the more mo yan itatago sa puso mo, the more kang mahihirapan yan i-voice out. The more mong ihirapan i-voice out yan, the more yan lumalaki at nagiging malaking problema sa inyong harap. Diba? So what if gawan mo ng paraan na i-voice out yan sa partner? Halimbawa, nakita mo yung imperfections niya na mahilig siya mag-online game at mawala na siya ng attention sa'yo. I-voice out mo yan sa kanya. Hanap kayo ng solusyon na parehas mag-work para sa'yo o para sa kanya. That way, nasabi mo kung ano yung bigat na nararamdaman mo, nalaman niya kung ano yung sitwasyon mo, at nakahanap kayo ng solusyon para mas maging okay yung relasyon. Diba? Always talk about your feelings and garantisado kapatid na mag-i-stay yan at makontento sa'yo. Ikapat, never ever look down on yourself. Yung pagiging negative thinker natin, tumatak na yan sa pagkatao natin. Nowadays kapatid, kapag may konting pagkakamali ka sa sarili mo, halimbawa pinigil ko sa mukha mo at isang piraso lang, iniisip mo pangit ka na diba? Halimbawa yung mga tropa mo medyo may konting tangos yung ilong kumpara sa'yo, kahit matangos naman yung ilong, ang gagawin mo, magpapatangos ka rin ng ilong katulad sa kanila, diba? Kaya nga nauso yung mga surgery na yan, diba? Kasi hindi tayo nakokontento sa sarili natin. Well, para sa atin, confident yung binibuild natin dyan. But in reality, hindi mo lang matanggap yung pagkatao. Kasi hindi ka totoo sa sarili. Para ka lang din niya nagsuot ng maskara na
binago mo yung buong mong pagkatao. Diba? Kasi hindi mo kayang tingnan yung sarili mo kasi dinadown mo yung sarili mo. Kasi nga, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Never ever do that to yourself, kapatid. Never ever look down on yourself dahil ikaw mismo ang makakatulong sa sarili mo na mag-improve. At syempre, kung gusto mo makontento yung mga tao na paligid sa'yo, huwag mo hahayaan na tingnan ka rin nila katulad ng pagtingin mo sa sarili mo na negatibo. Kaya, tingin mo nawawalan ka ng confidence, gumawa ka ng bagay na alam mong makakatulong na mag-build up ng confidence mo nang hindi kailangan baguhin yung pagkatao. And garantisado yung mga taong mamahalin ka the way it is, the way you are, yan yung mga taong worthy magstay sa buhay mo. Ikalima, mahalin mo yung partner mo sa paraang gusto mong mahalin ka rin niya. Para magkaroon kayo ng contentment sa isang relasyon, dapat ibigay mo yung full attention at oras mo sa taong pinili mo. Kasi garantisado, kapatid, na kung ano yung ibinato mo sa kanya, yun din yung babalik sa'yo, di ba? What goes around comes around nga, di ba? Kung bibigyan mo siya ng pagmamahal unconditionally, hindi mo man piliin o gustuhin, ibabalik niya sa'yo yan unconditionally. Kaya kung gusto mong mahalin ka niya, maging kontento siya sa'yo, mahalin mo siya at maging kontento sa kanya. And garantisado, magiging okay at smooth yung pagsasama mo. I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, at tips dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko nga naman kayo ng ideas, please help me share this to your loved ones. Sabihin natin natulungan din ng video na ginawa ko para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pa na ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagbihan niyo panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. May upload pa natin sa inaarap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.